Shalom my brothers and sisters, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor William Cabral ng Philadelphia Missionary Church. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. At marami po tayo mga bagay-bagay na dapat na talakayin at unawain, lalong-lalo na po ngayon, no? First day po ng ating quarantine. Kaya ang gagawin po natin, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang salita ng Diyos at titingnan po natin ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga nangyayari sa mga panahon natin, no? Kinakailangan makita natin sa liwanag ng salita ng Diyos kung ano ba yung nagaganap, ano yung nangyayari, ano yung nakikita natin na sinasabi ng Biblia na magaganap itong mga huling araw. So ito po yung ating tatalakayin, no? At ginagawa po natin ito para nang sa ganon, sa gabay ng Espiritu Santo ay makita po natin at sa liwanag ng salita ng Diyos makita natin, maunawaan natin yung nangyayari ngayon. At the same time, tingnan din po natin sa paligid, no, yung mga information kasi ho ngayon, ang labanan ho ngayon ay katotohanan laban sa kasinungalingan. At marami pong mga sa ngayon, no, may mga ilang media personality na ho sa Amerika ang lumalabas at iniihipan na po nila yung kanilang mga pito. Alam nyo na ibig sabihin, Englishin nyo na lang ho, no? Yung pitong inihipan, ganon. So, kumakanta na po sila at nagsasabi na kung ano nangyayari. Andirito si Pastor Cesar. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Cesar. Nasa, ano po sila ngayon, nasa Laguna. At tama po yung ano natin, Pastor, no? Naalala mo nung birthday ni Nanay Beth. Sabi natin na, tingnan natin sa August, unconfirmed, pero mag-prepare kayo na malamang magkaroon ng lockdown. Kasi ho, kumakalat-kalat no? Tama yung pag may usok, may apoy pag may so yun na nga, nagkaroon na tayo ng lockdown at ang lockdown na to ay 14 days. Kaya ang gagawin po natin, ganito mga kapatid. Day 1 po ngayon, so hanggang day 14 po tayo. Para nang sa ganon, ay matalakay po natin lahat ng information na kinakailangan nating talakayin, yung mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos na mangyayari, at paano natin paghahandaan yung pagdating ng Panginoon, no? Ito pong nangyayari ngayon, ang pwede lang natin gawin ay magpaka-Daniel, magpaka-Shadrach, Meshach, Abednego. So, kinakailangan po tayo maging matatag sa ating pananampalataya, mga kapatid. Okay, bago ang lahat, tayo po muna ay mananalangin at pagkatapos acknowledge ko lang po yung inyong presence, no? Mag-good evening lang po kayo, lalabas yung pangalan ninyo. So tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono. Muli may pagpapakumbaba at pasasalamat ang aming puso. Dahil alam po namin na hiwalay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, wala po kaming magagawa. Hiwalay kay Kristo, wala po kaming magagawa. Subalit sa tulong ng iyong banal na Espiritu na sumasa amin, nagpapasalamat kami sa Spirit of Wisdom, Knowledge and Understanding, Revelation Knowledge, Lord God, na patuloy na nagbubuka sa aming mga puso at isipan upang makita ang napakagandang plano mo at nang sa ganon mapaghandaan po namin lagi ang pagbabalik ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Salamat ng maraming marami. Idinadalangin ko ang mga kapatid po namin na naka-quarantine ngayon sa kanilang mga bahay. Hinihiling ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, kung papaanong ang bawat isa pinoproteksyonan mo, samahan mo rin ng iyong divine protection ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Here and abroad, Panginoong Diyos, cover them with the precious blood of Jesus. At dalangin ko rin, Panginoong Diyos, whether we are vaccinated or unvaccinated,
We ask and we pray that we may learn to love one another and respect one another's position, O Lord God, in this matter. We thank you and we praise you, Heavenly Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. So, batiin ko ho muna yung mga kapatid natin na nandito, no? Si Pastor Cesar Ibay, magandang gabi po. Sister Rachel, yung aking may bahay, good evening, honey. Si Mark Alvin Mabayo, good evening sa iyo, kapatid. Si si Dimple May Gabayan Gakutan, magandang gabi sa iyo, Dimple, no? Pagpalain ka ng Panginoon. At ganun din si nakita natin dito ano? Si Nanay Glo, magandang gabi po. Si Nanay Glo talagang ever ano yan. At natutuwa po ako, Nanay Glo, kasi kami po ni Ramon ay nagpapasahan po ng information. At meron kasi siyang mga first hand experience, no, around him patungkol ho dito sa napakalawak at worldwide na ang tawag po natin yan. Ulitin ko ano ho, para maintindihan po ninyo yung lengguwaheng ginagamit natin. Yung salitang kulam, sa English po yan, sorcery. At ang Greek word niyan, pharmakeios, o no, pharmakeia. Doon ho, yun ho yung root word ng pharmacy. Kaya ngayon ho, ang ginamit ng kaaway ng kaluluwa natin, walang iba kundi yung kampo ng kadiliman. Ang ginamit na mangkukulam ngayon na tumutusok sa buong mundo, no, yung napakalawak na kulaman, ito hong pharmakeios, no. Alam po natin yan, matindi ho ang labanan, mga kapatid. Kung natanggap na po ninyo yung tinatawag na video na isinend ko po sa inyo, meron po akong video na isinend sa inyo, no, yung mga nagbigay ng Gmail, sinend ko po yung video tungkol ho sa eugenics at tungkol ho doon sa isang nagtatrabaho sa Sino. At nag-ano na po siya, no, pumito na, kumanta na, talagang ipinakita niya kung sino yung mga nasa likuran dito. Kung natanggap na po ninyo yung video at napanood na po ninyo, mag-thumbs up lang ho kayo para alam ko. Kung hindi pa ho, ano lang, no, konting pasensya, konting tiyaga, kasi yung iba ho, hindi ko mai-ano yung Gmail. Siguro mas maganda dito na lang, i-PM nyo na lang sa akin yung Gmail ninyo. At dito, no, ilagay nyo dito ngayon sa comment at tapos i-PM ninyo. Ang dami pong nagta-thumbs up, so ibig sabihin napanood po ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, no. Si Christopher Gloriana nandito rin, no. Si good evening, Pastor and Rachel, sabi ni Nanay Glo. Si Christopher nandito. Si Ramir nandito. Good evening, Brother Ramir. Yung tanong mo, sasagutin ko lang. Tawagan kita minsan, no? Mag-usap tayo tungkol doon sa magandang tanong mo. Virginia Digamon Ladero, good evening. Si Pastora Elsie. Pakisabi na lang po kay Pastor Libay na yung good news ay bukas na po. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, nagkaintindihan na po tayo noon. Si Ramir, Virginia Digamon, good evening. Pastora Elsie, good evening po. Ganun din kay si Berlon nandito. Magandang gabi, Berlon. Villaflor. So, magandang gabi. Si Sister Seni, good evening sa inyo. Dodong Garcia, si Brother Romy, good evening. Magandang gabi, kapatid. At salamat sa mga information na iyong ipinapasa, no. Senator Peace, good evening po, Pastor William. Ano ba yung sabi ni Seni? Tingnan ko lang, basahin ko lang. Minsan kasi pag inaano ko, naano dito nawawala. Sister Rachel, good evening po everyone, sabi ni Sister Seni.
So, Sister Seni, hindi na ba pinilit si ano, na si brother, yung brother husband mo na ano, na magpabakuna? Hindi na ba pinilit o ano? Romeo Dodong, hindi po, meron pong kalayaan pumili ang tao, ha. Ano po yan, bawal po sa batas yung Regina, si Sister Reggie, good evening. Ang dami nandito. Oscar, si Brother Oscar, good evening po, Brother Oscar. Watching, good evening, Pastor, sabi ni Brother Oscar. Si Gladys Santos, good evening po, Sister Gladys. Manuel Ladero, good evening. So, ang gagawin po natin, no, Pia Delphine, nandito rin si Pia. Ang gagawin natin, ngayon, day 1, 14 days, tuloy-tuloy po, 7:30 hanggang gagawin natin, 8:30, isang oras. So, sa loob ng quarantine period na to, kahit na Sabado, kahit na Linggo, 7:30, magkita-kita po tayo. Magbibigay po kasi ako sa inyo ng mga update kung ano nangyayari ho sa daigdig, no? Halimbawa ho, sa US muna tayo. Sa US ho, naka 70% na yung mga binakunahan. Ang pangako sa kanila, una, pagka nagkaroon na ng 70, magkakaroon na kayo ng herd immunity. Yun ang pangako. Magbabalik na tayo sa normal. Nung naka 70 na ho sila, grabe. Balik yung mask, balik yung lockdown sa iba't ibang state. At sabi nila, ang masaklap, ang sabi nila, yung mga nabakunahan, kapag nahawa sila nitong barya na nilalanggam, alam nyo na po yun, no? Englishin nyo na lang. Tagalog, barya, tas English ng langgam. O pagka pinagsama mo yun, alam nyo na yun. So, sabi nila, posible yung mga ibinakunahan, no? Yung mga nakulam, siguro yun na lang gamitin natin terminology, ay mahawa dito sa dumating na baryang nilalanggam at pwedeng sila pa yung magkalat nung baryang itong lumalabas. Si Simon, good evening Simon, kumusta na kapatid? Si Alfredo Saludes nandito rin. Si Heidi, Sister Heidi, good evening. So mag-thumbs up lang po yung mga nakatanggap ng video na ipinasa ko sa inyo. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng video na ipinasa ko sa inyo, para lang, kasi ho ganito, bawal ho kasing ilagay ng dito sa mukhang libro, tatanggalin po tayo. At meron na pong mga nagsasabi sa akin na pag ipinapasa ko, hindi ho nila mabuksan. Ibig sabihin, ang ginawa ng mukhang libro ay simple lang, hindi nila isasarado ngayon yan kasi naidemanda na sila sa US at meron na hong ruling na hindi pwedeng tanggalin yung mga nang walang pasintabi doon sa may account. So, hindi na ho sila basta-basta nagtatanggal. Pero ang ginagawa naman ho nila na paraan ay nahirapan ka magpasa. Ipasa mo, akala mo ipasa mo, pagdating doon sa tao, pinicturean ni Miramire at may nakalagay na ikaw lang nakakaalam nito na hindi yan wala, parang nakabara, nakasarado hindi ho maipasa itong ating link. Pero try po ninyo, no, mga kapatid, na ipasa sa ibang mga kapatiran natin para sila rin ho ay makakuha ng information. Okay, yung ipinasa ko sa inyo ay taga Sino, nagtatrabaho sa Sino. Yung mga nagpasa ng Gmail, maglagay lang ho kayo ng Gmail nyo dyan. Kung wala pa kayo, hindi ko pa kayo napapasahan ng video. At doon sinabi niya, ipinakilala niya si Bully Boy noong 2017, pumasok doon sa Sino at sinasabi niya, total malaki naman yung ibinibigay kong pera dito, dapat gawin niyo akong executive board ng Sino. Na-shock sila Yun ho ay dating nagtatrabaho sa loob ng Sino yon. So, PM pa kayo kay Pastor William, give your Gmail account. Ayun. So, yung Gmail account po ninyo, para sigurado, lagay nyo po dito.
At pagkatapos, i-gmail niyo, ilagay niyo sa comment, tapos ipasa niyo sa akin no, sa personal ano ko PM na sabihin niyo lang Pastor Eugenics, ayan. Pagka nilagay niyo yung ang spelling po ng Eugenics, EUGENICS yun, Eugenics. Ipapasa ko po sa inyo at saka yung kumanta na dating nagtatrabaho sa Sino, ipapasa ko po sa inyo. Marami pa pong mga video na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang ano lang, ang cloud natin ay ano lang, no, limitado. Sunny Lopez, paano daw po kayo tingnan, basahin ko mapapanood ng live kasi po si Brother OG Ramirez. Gusto ko yung mapanood ng live, baka pwede nyo daw accept yung friend request niya. Ay, opo. Pagkatapos po nito, hindi ko po pwedeng anuhin ngayon, no? Itatry ko dito sa laptop ko. Anong pangalan ho? Ramirez. Tingnan natin. OG Ramirez. Tingnan ko nga. Open ko dito. OG Ramirez. OG Ramirez. Hanapin natin. Nandito si OG Ramirez. Ang daming OG Ramirez. So, ano gagawin natin? OG Ramirez. Confirm. Friend request. Okay. You are friends. Mag-friend na raw naman kami. OG Ramirez. Hanap pa tayo. Ang daming OG Ramirez pala. Ayan. Ito maganda sa Facebook na pag hinanap mo Ang dami OG Ramirez. Baka itong ang daming OG Ramirez. Ano pong friend request. Saan ba makikita yung friend request? Itong mga hindi tayo techie, no? Friend request. Ano mo nga, si OG Ramirez, i-open mo at paturo ka sa mga bata paano magpe-friend request. I-accept yung friend request. At ang daming OG Ramirez. So, tingnan mo lang Brother Sunny, yung picture, siguro picturean mo yung kanyang yung kanyang tawag nito, yung picture niya sa Facebook. Yon, lang. Si Paul, good evening Paul. Si Paul Rapis, si Rambel, Pastor, marami Santos. Oo naman. Pag nilagay mo Santos, karami. Cruz din, ang dami. Si Sister Luz, nandito na rin, no? Magandang gabi po sa inyo. Good PM po sa lahat. To you, Pastor. God bless po. Always. Okay, liwanagin natin, Pasa nyo ng Gmail, lagay nyo Eugenics, o kaya, yun lang. Pasa ko sa inyo ibang mga video. Ito pa, mga kapatid. Dalawa na ho ang binigyan ko ng... Kasi ginigipit yung isang kapatiran natin, sabi ng boss niya, magpabakuna ka na. Sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Ayoko magpabakuna. Liwanagin ko lang mga kapatid, lahat ng tao binigyan ng Diyos ng kalayaan. Magpabakuna ka man o hindi, mahal ka ng Diyos. O hindi po nakadepende kung may bakuna, walang bakuna, hindi ka mahal ng Diyos. Wala pong gano'n, no? Pangalawa, hindi po ito yung 666. Wala pong ganon. Kasi yung 666 po sa right hand at saka sa forehead. Hindi ho sa balikat. Wala sa Bible. Ito ho'y talagang bakunahan. Okay. So in other words, wag ho nating gagawin na mamuhi sa kapatid natin na nagpabakuna o mamuhi sa kapatid natin na ayaw magpabakuna. Ano ho tayo? Maggalangan tayo ng ating kanya-kanyang preference. Ganun lang po yun, Sister Luz, Pastor, yung sister ko din, basahin ko lang po. Inad ka, G. Gonzales, sasama na sa wala. Tingnan ko nga dito.
si Sister Lucian eh. Tawag nito, si share. Okay, tingnan natin. Comment dito. Magandang gabi, Pastor, sa mga sumusubaybay. Pastor, yung sister ko din, Inadka G. Gonzales, sasama na siya sa akin pag open na church natin, at yung sister ko si Cathy, sama din po siya. Praise the Lord. Oh, talagang praise the Lord yun. Good evening po, Pastor William and Sister Rachel. Sabi ni Elenita Chavenia, si Lynette, no, si Ram, lahat ng Santos. Okay. So, tingnan natin yung inyong mga comment, mga kapatid. Okay. Hindi rin yata makikitang lahat dito. Pero anyway, ano mo nga, yung nagpe-friend request, itag ninyo yung kanilang ano dyan sa comment, yung kanilang tawag nito, yung kanilang Facebook, itag ninyo para pag kinlik ko mabubuksan agad. Tag na lang po ninyo. Ganun ang gawin natin, ha? Magtulungan po tayo. Okay. Sa US, 70%. Ngayon ho, yung inaasahan nilang babalik sila sa normal, hindi po totoong bumalik sa normal. At galit na galit po yung mga binakunahan sa US dahil sabi sa kanila magmas pa rin sila. Ang sabi nyo babalik sa normal pag 70%. At nagsalita po si Bill Gates, sabi ni Bill Gates, kailangan daw mga 90%. Mga kapatid, grabe ho talaga ang kasinungalingan na nangyayari sa mundo. Peli Gutierrez, Liba, good evening. Sunny Lopez, Pastor, nasa tawag nito, Pastor, nasa messenger nyo na po ang profile picture niya. Infant pic. Sinend ko po sa messenger nyo. Okay, infant pic. Tingnan natin, ha? Hanapin natin. Okay, yung bata, no? Sige, nakita ko na. Oo, yung picture nung bata. Ang pangalan ay OG Ramirez. So, OG Ramirez. Ayun. OG Ramirez. Papaano natin i-tag? Done. Okay. OG Ramirez. Message. Pastor, thanks po. Na-receive ko na po sa Gmail ko. Napakalaking tulong po ito para maagapan pa po ang mga hindi pa nagpapabakunang mga kapatiran at mahal sa buhay. God bless po. Si OG Ramirez yun. Nag-thumbs up na ako, kapatid. So, okay na. Na kami. Connect na kami. Na pala siya. Tawag dito. Friend na kami. Kinakailangan connect. Maraming dito. May mga picture si OG na ang dami hong mga nagrarally ho. Ito ho yung mga rally sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Grabe na ho ang nangyayari ngayon. Pakinggan ko lang sinare ni OG dito sa kanyang Facebook. Yan, ang dami Ayan. Ayan, ang dami na sa bansang Pilipinas ito. Ayan. Hindi. Ito ho ay ayan, ito ho. Ito yung video na nakikita na mga taong gustong magpabakuna. Ang nangyari, nagsiksikan. Ayan, kasi ginawang mandatory. Dahil ginawang mandatory, nagsiksikan yung mga tao. Ito ho yun. Wala na ho yung social distancing.
Talagang natakot. Okay. I-off ko na lang, no? Kay OG Ramirez, so inano niya shinare ni OG Okay, mga kapatid, pakinggan niyo, Pastor, sa LRT libre daw kapag kukuha ng pasahero, allow naman pasakayin ang walang bakuna. O tama, alam nyo, ganito gawin niyo. Kunin nyo yung pangalan nung gwardiya. Pagkatapos, kunin nyo yung pangalan, yung complete name niya. Sabihin mo yung pangalan ng manager nung LRT, kunin nyo rin. Yung araw, yung oras na nangyari yon. Kasi yung Gising Maharlika, magsasampa sila ng kaso doon sa mga ganong establishment. Lalo yun. Gina Custodio Leasing, good evening, no? Bawal po yun, bawal yun. Kasi yun ay discrimination po yun. Bawal yun. Edwin Abanto, Pastor, sabi niya, Pastor, ano ba to? Si Edwin. Hindi ko makakita kasi dito yung sa email. Ayun, okay, sige. Si Edwin. Babasa ko sa inyo. Ganun ho ngayon ang nangyayari, no? I-video ninyo at habang binibideo niya, halimbawa sumakay kang LRT, wala kang ID. Kasi ganito nangyayari. Yung iba gustong magpabakuna, walang ID. Hindi pa papasukin. Yung iba naman, talagang ayaw, hindi rin papapasukin. Picturean nyo, i-video ninyo at sabihin ninyo, hingan nyo ng memo na galing sa LRT mismo na nilabas ang kanilang boss na bawal sumakay sa LRT yung mga walang bakuna. Kawawa naman, paano yung gusto magpabakuna, wala namang bakuna, di ba? Paano naman yung ayaw magpabakuna dahil alam yung nangyayari kapag nabakunahan. Ayaw ko po mag-judge pero napansin ko po kasi sa church namin na focus na ang turo sa prosperity, grace, blessing, miracles, giving. Wala na po halos end times na itinuturo, sabi ni Sunny. Okay, kaya nga ang ginagawa ko ganito, na-obserbahan ko rin yun, no? Nakikinig po ako sa iba't ibang mga, open naman sa Facebook, yung iba't ibang mga kapatid natin, mga lingkod natin. Wala po talagang kaya kawawa, nag-aapuha po mga Kristiyano. Ganito sa LRT, balikan natin yung sinabi nyo. Pag ayaw kayo papasukin sa LRT, kunin nyo yung pangalan ng gwardiya at kunin nyo yung memo. Sabi mo, hanggat walang memo, bawal mo akong picturean ninyo, naka-video kinakailangan merong tinatawag na ang tawag dito, meron kayong pinangahawakan na evidence na ayaw kayong papasukin. Ganoon, Pastor, talaga kapag wala sa puso si Jesus, nagkakaroon ng malaking takot at talagang magkakagulo sa pakulaman. Nagkakagulo kasi kaya nila inahabol. Yung iba talagang sabi may pera, yung iba mga discount, mga kung ano-ano, hindi na alam ng mga tao talaga yung nangyayari. Mga kapatid, kung inyong napanood yung eugenics, ulitin ko, lahat ng nakapanood ng eugenics, thumbs up lang. Kung hindi pa, send your Gmail. Sa i-PM nyo sa akin, yung Gmail niyo para madali po sa akin pag-send. Kasi minsan dito sa comment, hindi lahat makita. Pero anyway, pwede nyo i-send dito sa comment at i-send nyo sa Gmail. I-PM po ninyo sa akin ang inyong Gmail para makita natin. Mga kapatid, ganun ang gawin ninyo. Ayaw kayong papasukin kahit sa establishment. Sabi mo, sandali lang po i-video ko para maliwanag. I-video po ninyo at magsalita kayo sa video. Sandali lang naman yun, Sir, papasok po ako sa LRT, sabihin nyo, eto yung date, ang date ngayon, ganitong oras ngayon, gusto kong pumasok. Bakit ayaw mo kong papasukin, Manong Guard? Magsasalita yon. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan, wag akong papasukin? Sino nag-authorize sa inyo? Yun po yung utos sa amin. Sino po nag-utos? Kasi kung hindi mo ibibigay yung pangalan ng nag-utos, papasok pa rin ako. Pag hindi mo ako pinapasok, ididemanda kita. Kita nyo kasi wala batas na nagbabawal pumasok ang isang tao sa LRT. Bawal po yun. Good PM po sa lahat po. So ito,
Ganon ha, pagkatapos kunin mo yung pangalan ng gwardiya, sabihin mo yung oras na nangyari. Kasi ho, ang gagawin ng magsasampa na po ng kaso, actually tayo pwede tayo magsampa ng kaso. Sampahan na natin ng kaso yung mga yan dahil hindi po pwede na ang sino mang establishment mag-discriminate, may bakuna, walang bakuna, at hindi ka papapasukin sa establishment. In fact, maski doon sa labor, nagsalita na rin yung ating labor secretary na hindi po pwedeng tanggalin sa trabaho. So, sa US ho, ganito nangyayari na, no? Ang idinidemanda na po nila, etong mga taong sangkot sa bakunahan, mga doktor, mga scientist, na talagang sama-sama, at pati mga nasa media, kasi may mga lumalabas na ho sa media na nagsasalita ng katotohanan at sinasabi, eto gusto nilang ibabalita lang namin, may ganon. Ang panalangin natin mga kapatid sa bansang Pilipinas, may mga doktor din at may mga nurses na makonsyensya at ihipan yung pito para nang sa ganon magising ang marami. Mamayang gabi, alas 9, at tandaan po ninyo, alas 9, bubuksan po ninyo ang YouTube. Ang hahanapin po ninyo sa YouTube, Be Informed Part 5. Be Informed Part 5. Sa YouTube ho yun. Isulat lang ho ninyo ha. Be Informed Part 5. Kasi ho, inilabas ko doon, ito yung title Watch this video, nasa Facebook ko. Watch this video on August 6. Ngayon po yun, 2021 at 9 p.m. Be Informed Part 5. Tapos dash, paalala ni Secretary Roque. Okay. Kinakailangan ho na ito ay anuhin po ninyo. Ano ba tawag dito? Panoorin po ninyo, no? Para nang sa ganon ay makita po ninyo yung sinabi mismo ni Secretary Roque. Yung una kong inilabas, yung kay Secretary kay Attorney Panelo, kung maalala po ninyo, nilabas ko po yon. Nakita po ninyo yon. Nung inilabas ko yung kay Attorney Panelo, ang sabi niya, yung mga unang nabakunahan, tinawag niyang guinea pig. Bakit ko to i-sinishare sa inyo? Kaya ko po ito sinishare sa inyo para nang sa ganon, yung mga ayan, nilagay ko na ho. Watch this video August 6, on August 6, 2021, 9 p.m. Ito po yung i-click nyo sa, sa YouTube. Be Informed Part 5. Paalala ni Secretary Roque. Okay. Uunahan ko na ho kayo. Sa bibig na mismo ni Secretary Roque, lumabas na wala pong approval ng FDA yung tinatawag na bakuna. At hindi po ginagarantiya ng sino yung kaligtasan at yung nito. Basta sa labas, sa bibig na nila mismo nagsabi. Lumabas, ang ginawa ko lang kinuha ko, inilagay ko sa iyong tubo at pagkatapos panoorin na lang po ninyo. Mga kababayan, mga minamahal kong magulang at kapatid, mga kapatid ko sa Panginoon, magtulong-tulong po tayo para yung kasinungalingan maisiwalat. Ang lagi ho na lang salita ganito, yan ay safety at yan ay effective. Lagi po yung salita, kaya magpakulam na kayo, magpakulam na kayo, magpakulam na kayo. Ngayon, ito pa masaklap. Hindi lang minura ng presidente natin ang mga Pilipino, mga kapatid. Hindi lang minura. Talagang sinabihan, ipakukulong. Ang daming Pilipinong natakot. Ang daming Pilipinong natakot. Bakit? Ipakukulong. Akalain mo, kapag ikaw ay hindi nagpakulam, ipakukulong ka na. At hindi lang basta ipakukulong ka ng Pangulo natin, padadampot ka sa pulis. Ang sabi niya ganito, ang liwanag nung sinabi niya walang bakuna, bawal lumabas ng bahay. Alam niyo ba kung anong tawag dyan? Dinidetain ka sa bahay mo, illegal detention yun. Wala pong batas na gano'n
Kahit presidente, hindi ka pwedeng pagbawalang lumabas ng bahay. Pagkatapos, ang sabi niya, pag walang bakuna, yung mga bakunado, pwede na kayo magpasyal-pasyal. Okay, makinig kayo sa akin. Kahit na bakunado ka, hindi ka pwedeng magpasyal-pasyal. Sabi niya lang yun. Yung walang bakuna, tumabi muna kayo. Sabi ng presidente natin. Ito matindi. Magplano ako kung anong gawin ko sa inyo, sa mga ay magpabakuna. Kagabi, nagbabala si Pangulong Duterte sa mga taong ayaw magpabakuna. Ayaw magpabakuna, na maaaring sabihan niya raw ang mga pulis na ihatid sila pauwi sa bahay kung ayaw magpabakuna. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, huwag kayong lumabas ng bahay. Bawal po yun. Wala po sa batas yun. Inaalisan ka na ng liberty. Nasa constitution natin. Na si CJ, pa-public po pero para ma-share po. Ayan. Ito talagang matindi to yung sinasabi ng ating pangulo. Talagang napakalupit. Tapos sabi niya, yan ilalagay ko dito. Ayokong ilagay sa Facebook CJ, kasi baka paniwalaan ng maraming Pilipino. Binabasa ko lang ho sa inyo. Tawag dito, para nang sa ganon, ang tindi, no? Talagang kawawa ho yung mga kawawa yung mga Pilipino dahil sa salita ng Pangulo natin, nangatakot, ayun. So nung nangatakot na, ayaw na magsilabas. Dahil ayaw na magsilabas, ayan, nilagay ko na lang sa comment para kayo na lang ho Talagang hindi po pwede yun yung sinasabi ng Pangulo natin. Wala po sa batas yun. Kahit presidente magsabi ng isang bagay, ipakukulong ko kayo dahil hindi kayo nagpabakuna, kahit siya mismo hindi niya po pwedeng gawin yun. Kasi bawal po yun. Walang batas na pwede mong gawin yun. Huwag kayong lumabas ng bahay, sabi niya. Kasi kapag lumabas kayo ng bahay, sabihin ko sa mga pulis, ibalik ka doon sa bahay mo. Ihahatid ka pabalik sa bahay mo. Sabi niya, dahil ikaw ay naglalakad na, sabi niya, spreader. Okay. Ngayon, salita niya po yun. Hindi po totoo yun na spreader yung mga walang bakuna. Si Melba, good evening sa'yo kapatid, no? Ngayon, nilagay ko yung link ko. Kopyahin nyo na lang link. I-ano nyo dyan sa comment. Makikita po ninyo. Si Aranda Family, magandang gabi. Si Brother Tony nandiyan dyan. Good evening. Rachel, please let me know what else you need so we can do it. Ayan. Okay. So, yan ho, no? Kaya wag po kayong matatakot doon. Hindi po totoong po pwedeng hulihin at ipadakip. Yung mga ayaw naman, Randa Family is watching. Good evening po. Doon po sa may sinasabi si Sister Ogi. Opo, Pastor. Narinig ko po sinabi ni Roque at kinuha ko po ng video yung part na yon. Then share ko sa mga friend ko at kamag-anak, etc. Okay, mamaya makikita nyo alas 9 ng gabi. Sabay-sabay po natin panoorin, no? Alas 9 ng gabi, open po ninyo yung YouTube. Be Informed Part 5. Kasi yung 1, 2, 3, ayaw tanggapin ng iyong tubo at ayaw din tanggapin ng mukhang libro. Jacobino, yung pulis, wala ring bakuna, pauwi na rin sa kanilang para parehas. Sabi Jacobino. Hindi po. Kasi may mga pulis na buntis, so bawal bakunahan, may mga ganun, may comorbidity. So, ayun ho. Ngayon, meron akong babasahin sa inyong talata, no? Masarap din ng inyong mga comment. Babasahin ko po itong talatang ito para nang sa ganon ay mai-connect po natin sa nangyayari ngayon. Ito pong pinag-uusapan natin, nakalagay po ito sa Facebook ngayon, pero ito po ilalagay natin sa sa iyong tubo. Be Informed 001 July 6, 2021. 'Yon. Okay. Daniel chapter 2 verse 31. Pakinggan po ninyo. Daniel chapter 2 verse 31. Balikan lang po natin ito. Maganda 'to eh. Ganito po nakasulat sa salita ng Diyos. Mahal na hari, ang napanaginipan ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto.
nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Daniel chapter 2 verse 32. Ang uli nito ay dalisay na ginto, gold, pilak or silver ang dibdib at mga bisig, tanso, bronze ang tiyan at mga hita. At ang sabi niyang ganun dito, ang mga binti at mga paa ay bakal or iron at luwad, clay naman. No, yung mga binti at mga paa made of iron and clay, mixed with clay. Tapos, sabi rito sa verse 33, its legs of iron, it's partly of iron and partly of clay. Verse 34, habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Okay. Pag binanggit ko po yung 10 toes, dito po yon. Kasi yung mga paa, may 10 toes po yun. 10 mga daliri sa paa, 10 toes. So, tandaan po ninyo ha, dito po natin kinuha yon. Daniel chapter 2 verse 35. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat? Naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Okay. Pag binasa po ninyo yung Daniel chapter 2, simula sa verse 37 hanggang 41, pinaliwanag niya yung kahulugan na yung head of gold, yun po yung Babylonian Empire. Yung dalawang braso at saka doon sa dibdib na silver, yun yung Medo-Persian Empire, dalawa, no? And then later on yung Persia, mas malakas kanan, lumakas yung Persian Empire. And then sumunod yung bronze, simula sa belly hanggang doon sa hita, bronze, yun naman yung Grecian Empire. At pagkatapos yung iron sa mga binti, yun naman yung Roman Empire. Ngayon, ang pinakahuli ho, doon sa paa, made of iron and clay. Pakinggan ho ninyo sa chapter 2 verse 42. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad, yung made of iron and clay, yung mga paa. Nandoon po yung 10 toes. Kapag binanggit ko yung 10 toes, ito po yun, no? Verse 42, at saka doon sa unang talatang binanggit natin. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Okay. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngayon, kung hindi pa ninyo napapanood yung eugenics, hindi po ninyo maiintindihan haluang pag-aasawa. Anong ibig sabihin? Ito pong mga elite, no? Ito pong mga taong mayayaman, sa huling mga araw na ito, ang tawag po ng isang commentator, ang tawag niya dyan ay unholy triad. Ano yung unholy triad? Ito po yung big government, big tech, at saka yung big pharma. Unholy triad ang tawag doon. So ito pong mga ito magsasama-sama yan at sila magkakamag-anak, mag-aasawan, sila haluang pag-aasawa. Ayun, makikita po ninyo sa eugenics. Si Manuel Barbara Domingo Paz, yung di ko mabasa. Ano ko mamaya, tatry kong basahin kapatid ha. Tuloy ko lang ito. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaring paghaluin ang bakal at putik. So dalawa po yun, no? Representing east and west. Yung bakal ho, it represents communism. Yung clay, it represents democracy. Ngayon ho, naghalo na ho yung dalawang yan. Kaya ang gulo-gulo ngayon sa US, dahil yung communism nakapasok sa US in the guise of socialism. So, ganun ho yung nangyayari ngayon. Talagang, matindi ho. Bukod pa dyan, nagsama-sama po talaga yung unholy triad na yon. At darating yung panahon, dati Committee of 300, ngayon Committee of 500, darating yung panahon,
yang mga komite na yan, yung mga malalaking mga taong yan, no, na ang tingin po nila, sabi nga ng isang lawyer, ito yung mga megalomania. Tingnan na lang po ninyo sa dictionary, megalomania. Ito po yung mga taong ang isip nila, sila yung mga omnipotent. They are in full control. Ganun po yung takbo ng utak po nila. Magsasama-sama po yung mga yan. At isa po sa agenda nila, gusto ho nila, mga elite lang, mga noble lang ang mabubuhay. Isa sa agenda nila, whether you like it or not, whether you believe it or not, bawasan ho ang bilang ng tao sa mundo. Ganun ho ang kanilang agenda. Itatry ko nga ito, Bishop, na basahin, dito na lang sa aking Facebook dito kasi hindi bumababa minsan eh. Ganun ho yung ganun po yung nangyayari ngayon. Talaga hong ito hong malawakang bakunahan na ito ay talaga pong ang purpose nito bawasan ang tao sa mundo. Yun ho talaga yon. Kaya galit na galit ang Amerika at ganun din ang Israel. Kasi pinangako nila pag naka 70%, okay na, babalik na sa normal. Akalain nyo, sabi nila 90 at meron pang booster. Ayaw nang pumayag ng mga Amerikano, 3 turok. Wag na, hindi na sila papayag mga kapatid. Magwawala na po yung mga Amerikano niyan. Pas yung totoong sitwasyon, brother, walang pambakuna sa lahat ng tao, kaya nagkakagulo kasi nagbaba sila ng mandato, sila mismo alam na di masusunod kasi nga walang bakuna. Karayo, madami, pastor. Ayun, nabasa ko rin. Pastor, yung ibang tao, kaya lang gustong magpabakuna para lang makalabas ng bahay o makagala. Ito pa, yung mga member ng 4-piece, yung mabuti nabasa ko ni sinabi ni Bishop Manuel Domingo Barbara Jr. Totoo 'yon. Kulang kaya hindi mo pwede mandato. Ngayon, yung iba naman binabayaran, yung iba naman may cellphone, yung iba gusto mamamatay ka pa kung hindi ka makakapunta sa SM. Wala namang ganon. At hindi po kayo sisitahin ng gwardiya. Uulitin ko, no? Pag merong sino mang gwardiya, grocery man yan, SM man yan, LRT man yan, o jeep man yan, taxi man yan, o ayaw kang papasukin dahil wala kang card ng bakuna, i-video mo. Tapos sabihin mo sa kanya, anong pangalan mo, yung buong pangalan mo, para nang sa ganon, maidemanda kita. Kasi discrimination yun eh. Kinakailangan alam po natin yun. Yung boss po ninyo, ay bigyan ninyo ng kopya, nagbigay ko na ho dyan sa inyo, no? Yung kopya nung sinabi nung labor. Hindi ko yung pwedeng tanggalin sa trabaho. Kahit na mga teacher, mga pulis, mga sundalo, hintayin yung sila magtanggal sa inyo sa trabaho. Huwag kayong aalis, huwag kayong magre-resign. Hintayin yung sila magtanggal para maidemanda nyo sila. Sabi na, Pastor, demandahan, istorbo lang yan eh. Na-istorbo na ho tayo, mga kapatid. Ano pa hinihintay? Matagal na nila tayong inistorbo. Ano ba yan? Mga kapatid, kumikilos na ho yung 10 mga daliri. Kaya hindi po pwedeng hindi po pwedeng magkamali talaga ang Biblia. Ito, madalas ko hong binabasa ito sa inyo, mga kapatid. Sa yung first John, kumikilos na yung 10 mga daliri. Yan, dati ang Committee of 300, ngayon Committee of 500, according to Maravillas. 1 John chapter 2, ang sabi rito, Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. So ito po, mga Antikristo po ito. Ito po yung mga miyembro ng Illuminati. Ito po yung mga miyembro ng tinatawag natin ng mga Mason. Ito po yung samahan ng mga sumasamba kay Lucifer. Grabe po ang takbo ng utak nitong mga taong to. At tandaan po ninyo ang lengguwahe ni Lucifer. Mga kapatid, ang lengguwahe ni Satanas kasinungalingan. Kapag siya'y nagsinungaling, para siyang nagsasalita ng katotohanan. Kaya ibinalik ko po kayo dito sa Daniel chapter 2 para makita nyo, we are in the last days. Nandoon na po tayo doon sa paa na
magkasama po yung communism at yung democracy, communism in the guise of socialism, magkatuwang po yan, no? Representing East and West, yung tinatawag nating revived Roman Empire. 10 tao lang ho ang maghahari-harian, na ngayon nakikita na natin. Hindi ako magbibigay ng pangalan kung sino yung 10 taong yon. Kahit napilitin ninyo ko, hindi po, kasi speculation, ayoko magpangalan. Ni pangalan ng Antichrist o sino ng tao, hindi ako magbibigay ng pangalan, mga kapatid. Dahil mas mauunang darating si Kristo bago ang Antikristo. Okay, patutunayan ko po sa inyo yun, no? Sa mga susunod na araw. Pero ito ho, yung isang talata, mga talatang ibibigay ko po sa inyo para patunayan na mas mauuna yung rapture bago yung 7-year tribulation. Wala pa po tayo sa tribulation. Meron ngayon yung general tribulation na sinasabi ni Jesus, in this world you will experience tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Una, yung 7-year tribulation, kapatid, wala pa tayo doon. Dahil yung 7-year tribulation, wrath of God po yun, outpouring of wrath of God. Ang nakikita lang ho natin ngayon, unti-unti yung pressure nung 10 mga daliri. Sa 1 Thessalonians chapter 1, ganito sabi. Basahin ko muna sa verse 9. Letter B, no? Verse 9, 1 Thessalonians chapter 1, verse 9b. They tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. So we are serving the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. So Jesus will rescue us from the coming wrath, mga kapatid. Ililigtas niya tayo sa nalalapit na puot ng Diyos. Ito pa sabi ng Bible, ha? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So naniniwala po tayo bago dumating yung 7 years Great Tribulation, yung tribulation period, 7 years po yun. Bago po yun dumating, aalisin na tayo dito ng Panginoon. Illustration number 1, kay Noah. Bago bumagsak yung tinatawag na judgment ng Diyos nung panahon ni Noah, ang ginawa muna ng Panginoong Diyos, tiniyak na sila ay nakasakay na dun sa arko at isinarado mismo ng Diyos yung arko. Basahin niyo po yung Bible ninyo. Ang Diyos po nagsara nung malaking pintuan na yon ng arko. Nung nakasakay na sila, ligtas na sila, safe na sila, tsaka ibinagsak yung wrath of God during the time of Noah. Kaya ang sabi ng Bible, as in the days of Noah, so shall the day of the Son of Man is, no? Ang tao, they marry and they are given in marriage, they drink. Talagang grabe yung ginagawa ng mga tao. Ganun din ho sa rapture. Titiyakin ng Diyos na tayo po, kinuha niya na dito bago niya ibabagsak yung puot ng Diyos. Amen. So maliwanag po yun. We are saved from the wrath of God. Binasa po natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 at yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ito po yung mga talata na nagpapakita na hindi po tayo papasok doon sa 7-year tribulation. Ang unang makikita natin, si Kristo, hindi ang Antikristo. Hanggat nandirito tayo, mga kapatid, hindi makakalabas ang Antikristong yan dahil may pumipigil. Sino yun? Yung Holy Spirit na nasa atin, pinipigilan siya. Tayo mismo na mga Kristiyano, pinipigilan siya. Marami po ngayong mga lawyers, international lawyers, at sa Amerika ganun din, sa Canada ganun din, nagsasampa na po sila ng kaso sa mga taong may kagagawan po nito. Ang kaso po dyan, crime against humanity. Kaya ano ang sama-sama nating panalangin? Ganito po yung sama-sama nating panalangin, mga kapatid. Ang sama-sama nating panalangin, hanggat nandirito tayo, magwagi pa rin dahil we are the salt of the earth, we are the light of the world, magwagi pa rin ang katarungan, magwagi pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Pag nangyari po yan at nanalo po sa kaso itong mga lawyers na yan, ng mga matitinong mga lawyers,
ang dami pong sa Amerika ililital injection. Kasi ang dami nang namamatay. Nako mga kapatid, meron ho akong 113 pages na document ng mga taong namatay dahil sa bakuna. Crime against humanity yan. So mag-iisang taon na nagbabakunahan sa Amerika, mga kapatid. 53,000 plus na ang namamatay dahil doon sa malaking kulaman na yan, mga kapatid. Nako, ang dami na ho. Ganun din sa Israel, ang dami na. Pilit na pinagtatakpan, pilit na ipinagbibintangan yung Alpha Kappa Rho, Delta Gamma Pi, Lambda, kung ano-anong lumalabas, sila pinagbibintangan. Kathang isip lang lahat yun. Dahil hindi naman na-isolate and na-ipakita. Wala po kayong makikitang picture na galing doon mismo sa, ano bang tawag dito, sa laboratory na larawan ng Alpha Kappa Rho, Delta Gamma Pi, Lambda, kung ano-ano man yan. Wala po silang ang ganong may papakita sa inyo kasi yun ho ay kathang isip lang na tumakot sa maraming tao. Ang totoo ho, sabi ng mga scientists, ang virus ho, trillions yan at talagang nag-mutate. Yung mutation yan, sila na ho nagpangalan nun at sila na ho nananakot. Ito ho mas nakakatakot yung kulam kesa so fraternity na pinalalabas nila. Yun ho yung katotohanan. Sino may kagagawa niyan? Ang may kagagawa niyan, yung mga taong ang utak ay talaga namang pinananahanan ng kadiliman, kampo ng kadiliman. Talagang ang lalakas ng loob ng mga taong ito dahil may mga pera sila at meron silang tinatawag na mga diplomatic immunity. Ang akala nila ang prayer natin, meron pa ring matitinong mga judges. Mga kapatid, ngayon, eto ho, maganda. Bago tayo magtatapos, kinakailangan hong ma-remind sa atin itong katotohanan na ito sa 1 Thessalonians chapter 4. Paulit-ulit, no, mga kapatid. Di bali na magpaulit-ulit tayo, ang mahalaga na intindihan natin. Okay, bakit mauuna yung rapture kaysa yung Great Tribulation? Number 1, because we are saved from the wrath of God. Ligtas po tayo sa pot ng Diyos. Ngayon ho, we are under God's grace. Tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Babasahin ko muna sa inyo yung 1 Thessalonians bago tayo magtatapos, mga kapatid. Isang oras lang po tayo, huwag kayong mag-alala. Bukas, 7:30, magyaya po kayo ng mga kasama po ninyo para nang sa ganon ay unti-unti, no? Lagay nyo lang yung inyong Gmail dyan kung wala pa kayong PDF ng 113 pages na PDF ng mga taong namatay dahil sa kulam. Isesend ko po sa inyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Babasahin ko sa Tagalog. Ito ho nakalagay sa Biblia ha. 1 Thessalonians. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay pa, ikaw at ako na mga buhay pa, mga kapatid, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito po'y isang halimbawa na patotoo na tayo po ay hindi papasok doon sa 7 years tribulation. Dahil ang sabi ni Pablo, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Dahil tuwing nakakarinig po ako na nagtuturo, dadaan tayo sa Great Tribulation,
yung mga nakikinig hindi naaaliw. Hindi po nakakaaliw kasi yung katotohanan na yun, dahil alam ng puso mo, hindi yun ang turo ng Biblia. Hindi tayo papasok dyan sa tinatawag na 7-year tribulation dahil ligtas tayo sa poot ng Diyos at nakaaliw ho. Inaliw ni Pablo yung mga Kristiyano sa pamamagitan ng aral. Ano yung aral? Malapit nang dumating ang Panginoon, ira-rapture na tayo. Mga kapatid, papaano kung hindi pa dumating ang Panginoon? Ganito gawin ninyo, mga kapatid, habang di pa nagra-rapture. Occupy till I come. Amen. Kung ano pinagagawa sa inyo, gawin ninyo. At magpaka-Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego kayo sa inyong mga opisina. Uulitin ko, bibigyan ko po kayo ng kopya, document, PDF. Pwede nyo i-print. 113 pages ng mga taong binakunahan o kinulam, no? Kasi baka burahin na ho tayo, diretso na ako minsan magsalita Mga kinulam at nakita po yung epekto sa kanila, ang dami hong namatay. Yan po ay nakarecord sa iba't ibang bahagi ng daigdig, mga kapatid. Ilagay nyo lang yung inyong, tapos ibigay nyo kasi sa mga boss ninyo, mga kapatid, bigay ninyo. Pag tinanong kayo, bakit ba ayaw mo magpabakuna? No? Doon sa mga ayaw. Yung mga gusto, ang ibibigay ko naman sa inyo, VAC. Yung, sabi nyo, yung vaccine, assurance contract. Itong vaccine assurance contract, doon sa mga gusto magpabakuna, bibigyan ko kontrata, pipirma yung doktor, sasabihin niya, ano mang mangyari sa inyo, pananagutan kita, personal yon. Para sa iyo yun, no? Para sa yung VAC. Kung meron na kayo, okay lang. Kung wala ka, bibigyan ko kayo. Ngayon yung mga ayaw, pag tinanong ko ano reason, sabihin nyo, ito po ang aking rason, 113 pages reason kung bakit ayaw kong magpabakuna. Ipapakita po natin, bibigay ko po sa inyo. Total, magkikita naman tayo bukas ng gabi, 7:30 hanggang 8:30. Mga kapatid, ang gagawin natin, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Ito po ay marathon, hanggang 14 days po ito, 7:30 to 8:30. Tuturuan ko po kayo, i-share ko sa inyo yung mga dapat ninyong malaman para nang sa ganon, let us arm ourselves with the truth, no, mga kapatid. Mamaya, alas 9, ulitin ko nandiyan dyan naman sa comment, nilagay ko, alas 9 ng gabi, buksan po ninyo yung YouTube ninyo, hanapin ninyo, ilalagay ko na lang sa akin, ipopost ko na lang sa akin dito, i-repost ko ulit. Alas 9, Be Informed Part 9, yun po, no, nakalagay doon. Paalala ni Secretary Roque. May paalala siya. At ipinost ko po sa iyong tubo at makikita po ninyo, mamaya buksan lang po ninyo, ipopost ko sa Facebook, tapos i-click ninyo, mapapanood nyo. Bagamat hindi po ako vlogger, i-subscribe na rin po ninyo, i-click na rin po ninyo yung bell, ganun lang ho, para nang sa ganon, madali po kayo ma-update. Kasi itong mga inaano natin, ilalagay ko rin ho doon, hanggat hindi pa binubura, hanggat may kalayaan pa tayo. Lahat ng kasama sa rapture, magpalipad ng puso, mga kapatid. Lahat ng kasama sa rapture. Habang ako po yung mag-closing prayer. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Ang akin pong mga kapatid na nakikinig, patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, patibayin mo sa pananampalataya, kagaya ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, Abednego, kagaya ng iyong mga apostol na nagsasabi, we would rather obey God than men. We thank you and we praise you, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. You have not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. We thank you and praise you, Heavenly Father. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Let us have our benediction. Hallelujah. Praise the Lord. Now unto him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, power and authority, both now and ever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance, smile at you, and give you shalom, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says, Amen, amen. So ito po, marathon mga kapatid hanggat may quarantine tayo, 7:30 hanggang 8:30, magkita-kita po tayo. You are blessed. So mamayang gabi, magkita-kita po tayo. Sa bukas ng gabi, 7:30. Sunday ng gabi, 7:30. Hanggat meron po tayong quarantine, magkikita-kita tayo gabi-gabi to encourage you.
God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Alas 9, yung YouTube po natin. You are blessed, my brothers and sisters.